ang epekto ng 6.9 magnitude na ito. Pumunta po tayo ng Small Task Force sa Sakyan o kanilang fire operations sa Lagaman. Ang nais ng mga pakul ang makauwi para makapagsimulang ulit. Nasa state of public emergency na po ang buong Pilipinas dahil sa coronavirus disease. Magandang hapon. Ito ang News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa headquarters ng Manila Police District kung saan iniimbestigahan ang karumal-dumal na krimen sa isang barangay sa Santa Cruz, Maynila. Pasintabi po sa mga kumakain, iniwan sa gitna ng kalsada ang isang pugot na ulong nakasilid sa ice box. Sa CCTV footage na kuha sa barangay 305, makikita ang pagdaan ng isang motorsiklo sa Santa Cruz, Maynila. Bahagya po itong lumagpas pero bumalik din. Nilapag ng magkaangkas ang icebox sa kalsada at itinaob pa para lumabas ang laman nito. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima. Panawagan ng Manila Police District sa mga nawawalang kaanak makipag-ugnayan sa kanila. Pinuntahan po natin kanina ang lugar kung saan iniwan ang icebox na naglalaman ng pugot na ulo. Sa lugar din po na iyon, nangyari ang pamamaril sa isang pulis Maynila ilang linggo na ang nakakaraan. Nasa kahabaan po tayo ngayon mga kapuso ng Florentino Torres. Ito po yung sakop ng Santa Cruz dito sa Maynila. Ipakikita ko po sa inyo yung lugar kung saan natagpuan yung pugot na ulo. Dito ho iniwan yan. Katabing-katabi, ayon po sa impormasyong ating nakalap at sa investigasyon ng Manila Police District, sa marka ng krus na ito na inilagay kung saan naman bumagsak ang pulis Maynila na tinambangan ng hold-upin ng hindi pa nakikilala mga suspect yung mag-aalakas dito rin sa mismong lugar na ito. Ilang linggo na ang nakalilipas. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng update. Makapiling po natin live si Lieutenant Colonel Carlo Manuel, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Colonel Manuel, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon po sa inyong... Sir, unang-una, update po muna sa investigasyon ng Manila Police District. Kaugnay pa rin ng insidente na yan. Yes, unang-una po yung pagkakakilanlan no, ng biktima. No, matapos magtungo rito yung kamag-anak ng biktima at identify nila yung nasabing putol na ulo. No? Napag-alaman na ito ay taga Valenzuela City. Nagpapangalang Oliver Ignacio. No? Isang traffic enforcer at isa ring Navy reservist na nakatira sa Napota City. Okay. Colonel Manuel, ito ho yung binabanggit sa mga paunang report na kinuha ng mga nakamaskarang lalaki kagabi sa Navotas, sakay po ng isang SUV at ilang motorsiklo. Yes, opo, ito po yung ayon na rin sa report ng ating Navotas Police Station. No? In-identify nga nila at ito nga yung very same person no, na kinuha bandang alas 5 ng hapon sa may impounding area ng Navotas City sa may C4. No? Kinuha ng mga kalalakihan na naka-black Montero. At ayon na rin sa mga saksi, ito raw ay sinasabi nga, nung una sinasabi ito ay may warrant of arrest. Kaya sa pilitan nilang isinakay sa sasakyan yung biktima. Natukoy na ho ba, Colonel Manuel, ng Navotas Police, maging ng MPD kung sino ho yung posibleng nasa likod ng pagdukot? Yes, kasalukuyan pong nakikipag-ugnayan ng Navotas Police at saka ang Manila Police District upang tukuyin yung pagkakilanlan ng mga dumukot o ng may kagagawa nitong incident. Ito, patuloy po tayong nag-iimbestiga sa pagkakilanlan at ganoon rin po sa motibo noong mga suspect. Bukod, Colonel Manuel, doon sa kuha ng CCTV, meron ba tayong mga testigo doon sa ground na nakakita ko doon sa aktual na pag-iwan, pag-abandona dito sa ulong pugot na ito? Yes, unang-unang naging witness natin doon yung nakakita ng yung yung tricycle driver na nakakita doon sa gitna ng kalsada. No? So yung meron po tayong isang witness. Pero ganun pa man, ang ating pamunuan ng Manila Police District sa homicide section ay nagsasagawa pa rin ng mga investigasyon, backtracking. No? At tinutukoy natin kung ito ba saan nagmula, ano? O ito bang krimen ito ay saan ginanap? Dito ba sa siyudad ng sa lungsod ng Maynila o sa ibang lugar at itinapon lang dito sa siyudad ng Maynila? Okay. Colonel Manuel, yun hubang katawan ng Navy Reservist na ito ay natagpo na? Yun po, hindi pa po, wala pa kaming impormasyon pa doon sa kinaroroonan ng katawan ng biktima nito. At kasalukuyan tayo nagkipag-ugnayan sa Navotas sa police station. At siguro nananawagan na rin kami sa ating mga iba pang sangay ng o sa ating mga kababayan na
baka may impormasyon silang nalalaman tungkol sa insidente ito. Okay, may lead na po ba ang pulisya, Colonel Manuel, sa mga suspect na magkaangkas sa motorsiklong nag-abandona dito sa ulong pugot na ito, sir? Yes. Actually, Sir Emil, ito palang ating biktima ay hindi, unang sinabi ko kanina ay hindi taga Valenzuela. Ito pala yung Nabotas, no? Okay. For correction, Nabotas. No, thank you, sir. Nabotas City. Oo. Opo. Meron na ho ba tayong lead dito sa magkaangkas na motorsiklo na ito, Colonel? Wala pa po tayong lead. Pero yun nga po, yung ating mga kapulisan ngayon ay kasalukuyan nagbabacktracking doon sa, unang-una dito sa identification nitong nagtapon. No? Dito tayo magsiumpisa sa nagtapon ng putol na ulo dito sa lugar na ito. Opo. Colonel Manuel, samantaling ko ng pagkakataon, ilang linggo na kalilipas, kami rin nung gumawa ng istorya na yon, isang pulis Maynila ang tinambangan dyan po sa area. Kasama niya ho yung hinold up na mag-aalas naman sa area ng Santa Cruz. Katabing-katabi po, no? Kung saan ginuhit yung krus, kung saan bumagsak itong pulis Maynila na ito, gumuhit ng krus yung ilan sa mga taga roon. Yes. Tapos yung pinag-iwanan ng ulo, halos magkatabi lang ng krus na yon, Colonel Manuel. Yes. May kaugnayan ho ba sa inyong inisyal na pagsisiyasat, sir? Sa ngayon, hindi po natin masabi, pero ito po siguro pagkakataon lang. At ngayon ang sinasabi natin kanina na patuloy nating iniimbisihan kung ano itong motibo na ito. Pero hindi pa natin siguro pwedeng i-relate, no? Opo. Yung insidente nung pulis na binaril doon at itong insidente naman ng pugot na ulo. Okay. So bagamat kami ay patuloy na nag-iimbisiga, no? Para malaman kung ito ba ay may relasyon sa isa't isa. Okay. Mula ko rito, anong gagawin niyo ng MPD para lalo pa mabigyan linaw itong mga kaso na ito? Yes, ang ginagawa po ng homicide section natin, no, patuloy po tayong pagbabacktracking. At doon na rin sa amin, dudugtong ko na rin po yung panawagan natin sa ating mga kababayan. Go ahead, Baka sir. makapagbigay ng impormasyon, no, sa maagang ikakaresolba ng kasong ito. No, mga impormasyon, bagay-bagay na pwedeng i-connect na natin. Humingi po kami ng tulong sa ating mga kababayan para na rin sa hustisya ng pamilya. Mga kapuso, si Police Lieutenant Colonel Carlo Manuel. Siya po ang tagapagsalita ng Manila Police District. Colonel, maraming salamat. Magandang hapon. Hindi bababa sa 3.4 na milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa tatlong drug dealer sa buy bust sa Pikit, Cotabato. Ayon sa mga otoridad, high value target na sangkot sa malawakang illegal drug trade ang mga nahuling suspect na sina Rahib Malingko, Fahad Abdullah at Maribel Carillo. Nakuha sa kanilang 500 gramo ng shabu, buy bust money, baril at mga bala at cellphone. Maaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Zamboanga, Sibugay naman, arestado rin ang tulak umano ng droga na si Arnold Ferrer o alias Rolly. Nakuha sa kanya ang buy bust money pati ang 3 gramo ng hinihinalang shabu. Maaharap siya sa kaso, walang pahayag ang mga inaresto. Nagkilos protesta sa labas ng tanggapan ng Department of Education ang Alliance of Concerned Teachers Philippines. Panawagan nila, resolbahin ang mga problema sa blended learning. Kulang daw ang naging paghahanda rito ng kagawaran kahit naantala na ang pagbubukas ng klase na dapat sana ay noong August 24. Panawagan pa ng mga guro, bawasan ang kanilang workload at dagdagan ng internet allowance nila. Ayon sa DepEd, para maiwasang ma-overburden ng mga guro, dapat magkaroon ng schedule ang konsultasyon ng magulang sa mga module. Bubuksan din daw ang mga paaralan sa Metro Manila para magsilbing work lab ng mga guro. Ikalawang araw na ng cashless payment sa mga bus ng EDSA Carousel pero may mga pasaherong nalilito pa rin. Kabilang na diyan ang ilang senior citizen. To the rescue ang mga taga-Interagency Council for Traffic para turuan silang gamitin ang beep card. Ang ibang pasahero nanghihinayang naman sa gasto sa beep card. Hindi pa kasi ito libre sa kabila ng utos ni Transportation Secretary Arthur Tugade kahapon. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, nakikipag-negosasyon pa sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa automatic fare collection system kaya hindi pa ito maipatutupad. Isang bagong silang na sanggol ang nagpositibo sa COVID-19 sa Olongapo City. Lumabas ang resulta ng swab test ng sanggol kahapon, 5 araw matapos po siyang isilang. Nitong September 26, isinilang siya ng kanyang ina na isang Indian national. Sa parehong araw din, nalaman na may COVID pala ang kanyang ina. Maayos naman daw ang lagay ng mag-ina na nagpapagaling sa pribadong ospital. Ayon kay Olongapo Mayor Roland Paulino Jr., 572 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod. 197 dito ang active cases o mga nagpapagaling pa, habang 352 na ang mga nakarecover at 23 ang nasasawi.
Posible raw maranasan ang La Nina ngayong buwan o sa Nobyembre. Ayon po sa Pag-asa, 75% ang tsansang mangyayari ito. Ibig sabihin, mas marami kaysa sa pangkaraniwan ang mga mararanasang pag-ulan. Dahil dito, posible na mapuna na ang kakulangan ng tubig sa Angat Dam. Pero dapat mag-ingat sa mga panganib na dulot ng La Nina gaya ng pagbaha, landslide at flash flood. Inoobserbahan pa kung magtatagal ang epekto nito hanggang sa third quarter ng 2021. Sa ngayon, base sa mga datos, may La Nina na sa Pacific Ocean. Simula October 15, huhulihin at pagbubultahin na ng Quezon City local government ang mga siklista na walang suot na helmet. 1,000 hanggang 5,000 piso ang multa batay sa inilabas na ordinansa ni Mayor Joy Belmonte. Sabi ni Belmonte, layunin daw nitong gawing mas ligtas ang mga siklista ngayong new normal. Ayon sa Department of Public Order and Security ng Quezon City Hall, hihintayin pa nila ang implementing rules and regulation ng ordinansa bago sila manghuli sa October 15. Kanina, nagsagawa ang operasyon ng mga taga-Department of Public Order and Safety sa lungsod sa Quezon Avenue at Elliptical Road. Ang mga nakita nilang siklista na walang helmet, inabisuhan tungkol sa ordinansa at binigyan din ng helmet. Sabi ng ilan sa mga walang helmet, wala raw silang pambili. Nagkaaberya ang LRT Line 1 kaninang umaga. Nagkaproblema sa Balintawak Station pasado alas 5 ng umaga kanina. Ayon po sa abiso ng Light Rail Manila Corporation sa kanilang Twitter account, 6:02 nang i-anunsyo nilang green and go na ang lahat ng kanilang istasyon. Wala pong tinikoy na dahilan sa aberya. Samantala, mas mabilis na ngayon ang takbo ng MRT-3. Simula po kahapon, 40 kilometers per hour na ang takbo ng mga tren. Mula po iyan sa 30 kilometers per hour. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, ang mabilis na takbo ng tren ay resulta ng pagpapalit ng mga bagong riles. Patuloy pa rin ang pagkamatay ng mga baboy sa probinsya ng Bulacan dahil po sa African Swine Fever. Dahil dito, nananatili sa red zone ang probinsya. Ayon sa Provincial Veterinarian na si Dr. Volter Basinang, noong 1 taon pa nasa red zone ng lalawigan. Nito lamang nakaraang linggo, ilan sa mahigit 200 baboy na namatay sa Barangay Coral na bato ang nakitaan ng ASF virus. Pinakaapektado ang mga bayan ng Doña, Remedios, Trinidad, Norzagaray, San Jose del Monte, May Kawayan, Ubando at Marilao. Dahil wala pang bakuna, pinagbabawalan muna ang pag-aalaga ng baboy, lalo na po sa mga apektadong lugar. Ang Department of Agriculture naman, namigay daw ng mga manok, baka, kalabaw at kambing bilang alternatibong pagkakakitaan ng mga naapektuhan. At yan ang mabibilis na mga balita at informasyon, mga kapuso. 84 days na lang po, Pasko na. Ako po si Emil Sumangin para sa Pilipino. Ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan.